Awit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Good morning, church. We would like to encourage and invite you today as we go into worship with our Lord Jesus Christ. I know that we cannot be together in flesh, but we believe and honor the Holy Spirit that lives inside each and every one of us today. We pray that these songs will remind us to reflect on the goodness of God and how we should see things not as they are, but how God intends them to be. As 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7 says, "So be truly glad, there's wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. These trials will show that your faith is genuine.
It is being tested as fire tests and purified gold. Though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Let us therefore take this time of worship to declare and believe that even though it may not look like this pandemic will end any soon, we will sing, we will worship, and we will praise in faith, believing that in these times of great tests of faith, God has been and God will always be good. Come on, church, let us worship. God is able, He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. God is with us, God is on our side. He will make a way. Far above all we know, far above all we hope. He has done great things, lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. He is able. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us, and He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. God is with us. He will go before. He will never leave us. He will never leave us. God is for us, and He has open arms. He will never fail us. He will never fail us. Lifted up, He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. Yes, He is. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Promise still stands.
Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Jesus na aming Hari, patuloy na Ikaw ang siyang tumimo sa aming puso, magbigay ng inspirasyon sa bawat isa sa amin upang magampanan namin ang amin pong mga gawain sa amin pong paglilingkod sa inyo. Panginoon na makapangyarihan, muli humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Dalangin namin na ang amin pong mga gawain, ang amin pong mga ginagawa ay nararapat sa inyong mata, Panginoong Diyos. Ang aming pananambang ito ay patuloy na maitaas ka, ang inyong kapurihan ang siyang makita sa bawat isa sa amin.
ang inyong mga anak, Panginoon, na sama-samang tumutunghay sa pananambahang ito ay inyo pong pangunahan ng inyong banal na Espiritu. O Diyos, maraming salamat po at sa inyo namin binabalik ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, Walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nalilimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. At kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihang ding iyon, Ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng naghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinapailalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay, tayo pong lahat, at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng bagay. Ang pagbasa ng banal na kasulatan ay matatagpuan sa Matthew 25, verse 31 hanggang 46. At ganito po ang sinasabi. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ng ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titupunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginawa ng mga pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom. Ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan. Nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw,
Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung wala akong maisuot. Hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit, o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na kasulatan. Mabiyayang linggo ng umaga po muli sa ating lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang ating linggo ng pasasalamat or Thanksgiving Sunday, na ang equivalent po nito sa ating pagdiriwang sa ating kalendaryo ay ang tinatawag po nating Harvest Festival, na ito ay malimit gawin sa atin pong mga probinsya, lalo na doon sa mga meron po talagang mga ani na mga palay po nila. Nakakalungkot po na marahil sa panahon na ito, dahil po sa mga kalamidad na nangyari, marami pong mga nasirang mga pananim, mga hindi palay ay naapektuhan po marahil ang mga kanilang pagdiriwang po na ito. Ganun pa man, sabi nga po sa banal na kasulatan ni Apostol San Pablo sa 1 Thessalonica 5:18 na magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kaya wala pong makakahadlang, wala pong makakapigil na tayo ay patuloy na magpurit, magpasalamat, ipagdiwang po natin ang ating Thanksgiving Sunday, dahil sabi nga magpasalamat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, sa umagang ito, patuloy po naming nilalahan ng mga sandaling ito sa aming pagsamba, sa aming pagpupuri sa inyo, at ngayon sa amin pong pagtanggap ng inyong mga salita sa umagang ito. Nawa ito ay patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, magdulot ng inspirasyon sa bawat sa amin, magpalakas sa aming pananampalataya, pang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Muli po, Panginoon, hinihil namin ito sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Amen. Amen. Katulad po ng isang title ng isang awitin o hymno, sabi nga po doon, How can I say thanks? Ang title po nito ay My Tribute. Paano po natin sasabihin, or how can we express our thanksgiving to the Lord? Hopefully at the end of this message or this sermon ay masagot po natin ang tanong na ito on how can we say thanks to the Lord. At dito po makita po natin ang kalagahan ng ating patuloy na pagpapasalamat sa ating Panginoon. At isa pong talata na gagamitin po natin bukod sa binasa natin kanina, yung isa po ay 1 Thessalonians 5:18. Sabi nga, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon,
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At sa lumang tipan ay punta po tayo sa Deuteronomy chapter 26, 1 to 11. Ganito po ang mabasa po natin dito. Kapag nasakop na ninyo ang lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh at matiwasay na kayong naninirahan doon, kumuha kayo ng unang bunga ng inyong mga pananim, ilagay ninyo iyon sa isang basket at dalhin sa lugar na pipiliin ng Diyos ninyong si Yahweh, na kung saan ay sasambahin ang kanyang pangalan. Haharap kayo sa paring nakatalaga roon at inyong sasabihin, kinikilala ko ngayon sa harap ni Yahweh na ako'y nakarating sa lupaing ipinangako niya sa aming mga ninuno. Kukunin naman ng pari ang basket at ilalagay sa harap ng altar. Pagkatapos ay bibigkasin ninyo ang mga salitang ito sa harapan ni Yahweh. Isang pag-alagalang Arameo ang aking ninuno. Dinala niya ang kanyang pamilya sa Ehipto upang manirahan doon. Kakaunti lamang sila nang magpunta doon, ngunit sila ay dumami at naging isang malaki at makapangyarihang bansa. Pinagmalumitan kami at inalipin ng mga Ehipsyo, kaya humingi kami ng tulong kay Yahweh, ang Diyos ng aming mga ninuno. Dininig niya kami at nakita niya ang aming pagdurusa, kahirapan at kaapihang dinaranas. Inilabas kami ni Yahweh mula sa Ehipto sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, ng mga kakilakilabot na gawa at mga kababalaghan, at dinala sa lupaing ito na mayaman sagana sa lahat ng bagay. Kaya narito ngayon, Yahweh, ang unang bunga ng aming mga pananim sa lupaing ibinigay ninyo sa amin. Pagkasabi noon, ilalapag ninyo ang inyong mga dala sa harap ng altar, saka kayo luluhod upang sambahin si Yahweh. Dahil sa kabutihan niya sa inyo, kayong lahat ay magdiriwang, kasama ang buong sambahayan, ang mga Levita at ang mga nakikipanayam sa inyo. Yan po mula sa Deuteronomy, at doon sa awit naman, yung unang talata, basahin ko. Umawit sa kagalakan ang lahat ng bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya, at umawit na may tuwa. So, awit po ito ng pagpupuri sa kadakilaan, kabutihan ng ating Panginoon. So, we celebrate this Thanksgiving Sunday. At sa kabila po ng kabi-kabilang mga pagsubok sa buhay po natin, sa ating bansa, sa bawat sa atin, ay makita po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Ito po ang diwa po nito, na sa lahat ng pangyayari sa buhay po natin, makita natin na ito pa rin, ang nangingibabaw sa lahat ng ito, ay ang kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Una, makita po natin na ang pagpapasalamat ay pagpapaalala sa atin ng lahat ng bagay ay nagmula sa Diyos. Thanksgiving is remembering that God is the source of all good things. Take note of that, the source of all good things. It is the ability, to know, to recognize na ang Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat ng ito. At ang kakayanan, the ability to give thanks with that joyful heart. Paano tayo ba makapagpasalamat na mayroong kagalakan sa ating puso? Yun po ay napakahalagang bagay po dito, na dapat taglayin natin yung kagalakan sa ating puso. Ito ay nagmumula sa pag-recognize na ang Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat ng mabubuting bagay. So, God is the source of all good things. Minsan po, sa buhay ng isang tao, lalo na kung sa hindi mananampalataya, na sa mga tagumpay, mga pagpapala o mga natamo, nakamit, narating ng kanyang buhay, ay hindi maiwasan na i-take ang credit sa kanyang sarili sa tagumpay na natamo, o maaaring sabihin dahil sa kanyang pagsisikap, dahil sa kanyang karunungan, dahil sa lahat ng kanyang mga ginawa
na mga bagay ay o karunungan, katalinuhan ay minsan ay na take credit, yung mga tagumpay na ito, at nakakalimutan na ito ay galing lahat sa Diyos. Mayroong temptation na gano'n na ang credit ay mapunta sa sarili at ito ay hindi galing sa Diyos, lalo na sa mga matatagumpay, mga magandang mga pangyayari. Yon, pinupuri natin, mga tao, pinupuri natin ang minsan sarili natin, hindi naman din na i-congratulate natin, pero dapat ang mapapurihan ay ang ating Panginoon. At kapag naman doon sa mga bagay na hindi magandang pangyari, ay yun namang sisi ay ibubunton naman sa Diyos. So recognize that God is the source of all good things. Tandaan po natin, ito ang itinuturo sa atin ng ating talata. At dito po sa aklat ng Deuteronomio na ating binasa kanina. Ang alalahanin ang lahat ng mga ginawa ng Diyos, sabi nga sa 26:11, dahil sa kabutihan niya sa inyo. Ayun ang binigyan po ng emphasis po dito. Dahil sa kabutihan niya sa inyo. Kayong lahat ay magdiriwang. Binigyan po ng emphasize, highlight. Ano ba yung mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanila? Sa buhay po natin. Kaya tayo nagdiriwang ay tinitingnan po natin ano yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. So dahil dito, lahat kayo magdiriwang. Kasama ang buong sambahayan, ang mga Levita at ang mga nakikipanayam sa inyo. Ito rin ay pagkilala na tayo ay mga katiwala at hindi nagmamay-ari. So, ang pagpapasalamat ay pagkilala na tayo ay katiwala lamang ng mga bagay at hindi po tayo yung owner nito. Katulad ng ating mga talata ng mga nakaraang linggo, yung lesson na umalis yung Panginoon at iniwan, pinagkatiwalaan yung tatlo niyang alipin at pagbalik ay pinagsulit po. So, binigyan niya, pinagkatiwalaan niya. At pagdaan po ng ilang panahon, siya ay bumalik. At ngayon po nga na yung mga talata natin sa ating mga lectionary ay about doon sa pagbabalik. At pinapaalala sa atin na ang Panginoon ay babalik sa panahong hindi natin alam upang magsulit tayo. Saan po? Sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, malaki at maliit. Tandaan po natin na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Binigyan po tayo ng mga kakayanan, mga talento. At pagbalik niya ay magsusulit po tayo sa lahat ng mga pinagkatiwala niya sa atin. Kung tayo ba ay naging good manager o ang mga ito ay ating inangkin at sinarili natin. So dito, pinapaalala po sa atin that Thanksgiving is bringing back to God sa lahat ng mga bagay na para sa Kanya. At tayo pong lahat ay mga katiwala lamang ng lahat ng ito. At since mayroon tayong may binigyan tayo, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay na ito, mga pagpapala. Ang gagawin natin sa mga blessings na ito bilang good managers, bilang good steward ng lahat ng ito, ay ito po ay ating ibabahagi. At ito po yung pangalawang punto natin. Yung una, remembering God is the source of all good things. Pangalawa, giving thanks is sharing God's gift of blessing with others. So pinagkatiwalaan tayo at bahagi ng pagiging good steward ay ibinabahagi po natin ang mga blessings na ito. And yan po ay expression of our one way of saying thanks to God. Because giving thanks is sharing. Sabihin natin sharing. Sharing God's gift of blessing with others. Mangilan-ngilan lang daw po ang mga magsasaka, Few farmers only na
hino-hoard nila yung kanilang mga harvest. So, sino po ba ang mga farmers sa atin, no? Konti lang sa kanila ang nagho-hoard ng mga harvest nila. Pero karamihan, no, karamihan po sa kanila, bahagi ng kanila pong mga crops o ng kanilang mga inani ay ito po ay ibinabahagi nila sa kanilang mga neighborhood. Lalong-lalo na siguro yung mga hindi naging maganda ang ani. So napakaganda po na yung espiritu nila na ibahagi kung ano man po yung mga tinanggap nilang pagpapala sa Panginoon. Alam niyo po, doon sa mga nagtatanim ay bahagi po yung pagtatanim sa mga bukid. Siyempre, hindi mo naman talaga mababantayan yan ng 24 oras. Mayroon at mayroon ho talagang mga makikiani. Yan, mga tanim na gulay. Yan, bahagi ito lang. Pag nagtanim ka, ay iniisip mo na yan na mayroon at mayroong mga makikinabang na iba. So that's a good thing na ma-share din po, no, yung mga pinaghihirapan natin na hindi lamang po talaga para sa atin yung mga pinaghihirapan natin, at yun din ay para sa mga iba. So katulad din po ng pag-aani na may mga natitira talaga doon. Pag nag-aani po ng palay, mayroong natitira. So ayun, nagtitira din doon sa mga wala talagang aanihin. Yan, katulad nung ginawa ni Ruth, ano. And as a believer, as Christian, hindi natin po pwedeng sarilinin ang mga bagay na kaloob sa atin. Yan po ang isang katotohanan, no? Hindi po natin po pwedeng sarilinin ang mga bagay na kaloob sa atin. Pinagkatiwala nga po yan sa atin, eh. So, hindi dapat po natin sarilinin. Sabi po sa awit 24, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon. O see? Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So, lahat ang bagay po dito, talaga, na sinasabi, katotohanan, ang lahat ng nandito, ang may-ari ay ang ating Panginoon. And if everything we have already belongs to God, really belongs to God, how can we not share God's things with those whom God created? No? Bakit daw hindi natin ibahagi, pwede ibahagi yung mga blessings nito doon sa mga kapwa nilikha din ng Diyos, yung kanyang mga minahal, at lalo na sa lahat na kung saan namatay ang kanyang bugtong na anak. So, sa lahat ng ganito po na spirito, in this spirit of sharing, no, lalong-lalo na nga sa panahon na ito. So, pasalamat po sa lahat ng mga kapatid po natin na nagdala ng inyong share, no, tulong pinansyal at mga in-kinds, at patuloy po tayong nakakatanggap ng mga handog, mga yun pong ating calamity fund, ay kapahayagan na tayo ay mabuting katiwala at isinishare po natin yung biyaya ng ating Panginoon. So, sa lahat po, hindi po naman to kung napakalaki na maliit. So, ano man pong mga halaga na yan, malaki maliit, pag pinagsama-sama, ay malaking tulong po ito sa lahat po ng mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo, Rolly, Ulysses, at yung mga nakaraan pa. So, maraming salamat. Ibalik ng Panginoon ang pagpapala sa bawat isa na patuloy pong nagdadala po nito, no? So, yung pong spirit of generosity. Yan po. A generosity of spirit is vital in our Christian discipleship. Yan po, yung pagsishare po natin. Pagiging generous. Sabi nga po sa Kawikaan 11:24, no? Very familiar po sa atin ito. Ang taong mapagbigay or a generous heart ay lalong yumayaman, ang sabi po dito, no? Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. In verse 25, ang taong matulungin, sagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. So, with that spirit of generosity, yun po,
maipapahayag natin ang ating Christian discipleship. And Paul emphasizes that God it is God who makes it possible. Ang Diyos po ang siyang gumagawa, na siyang nagpapasagana sa atin. Sabi nga po doon sa 2 Corinthians 9:11, at ito po yung binibigyan ni Pablo dito ng emphasis, na that God who makes it possible for us to be as generous with others as God has been with us, so that through our generosity, thankfulness to God will abound all that more. Sabi nga, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. So, ayun po. Ang Diyos po mismo ang siyang gagawa ng paraan upang tayo ay i-bless at pasaganain. Sabi nga po dito, upang mas marami ang inyong matulungan. Ayun po ang purpose. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos. So, nandun pa rin po yung pagpapasalamat. Lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, even that time kasi ay marami na rin pong mga Kristiyano noon ang naghihirap at nangangailangan. So, makita natin po dun sa church doon sa Thessalonica, na makita rin natin doon na even sila ay naghihirap, ay patuloy pa rin po silang nagbabahagi. Thanking God can also be expressed in appreciation to one another. So, from that spirit of generosity and sharing of God's blessing with one another, ay na-express po natin yung ating pagpapasalamat. Ganun din po na-express po natin ang ating pagpapasalamat. Sabi nga po dito, by appreciating one another. So, showing appreciation to one another. So, sabi nga sa lahat ng bagay, pasalamatan natin po yung mga tao sa ating paligid. Yung mga marahil minsan hindi masyadong na-highlight sa ating lipunan, itong mga nakaraan, mga panahon na kung saan ang mga frontliners po natin, na marami po sa kanila buwis din ng mga buhay, lalo ng mga doctors po natin, mga manggagamot, na sila yung unang sumabak sa laban ng COVID-19. At noong mga time na yon, kulang pa ng masyadong mga safety gear ang mga doktor natin, kaya marami po ang mga napahamak sa mga medical frontliners po natin. So, pasalamatan natin sila, pinapasalamatan natin sila. Although pinasalamatan natin sila before, but at this time ay nire-recognize natin ang kanilang mga effort na ito, kabayanihan at pagmamalasakit sa ating bayan. At hanggang sa ngayon ay na-appreciate po natin ang kanilang mga pagpapagal, paghihirap, pag-aalay ng kanilang mga buhay, pagsasakripisyo sa lahat. At maging po yung mga iba't ibang mga frontliners po natin, Sabi nga, yun bang mga garbage person, garbage man, ay nire-recognize ba natin ang kanilang kontribusyon sa ating lipunan, sabihin natin yung mga halos hindi mapansin ang kanilang mga trabaho, na kung wala sila ay hindi talaga iikot ang ekonomiya ng atin pong bansa, yung system natin ay mahihirapan. So, isipin natin itong lahat ng mga tao na ito, yung neighbor natin, kapitbahay, kaibigan. Sino po, umisip po tayo ng mga tao na i-appreciate po natin ang kanilang mga ginagawa para sa atin at sa pangkalahatan. So, and even your kids, yung buong pamilya, your spouse, your family, sa mga anak naman, yung mga tatay, nanay, members of the family. So, appreciate yung kanilang mga ginagawa. Pasalamatan po natin lahat sila.
sa kanilang mga ginagawa. This month of October, we traditionally yung observe yung Pastors Month, Appreciation Month. So, bilang kapahayagan, ang atin pong minamahal na District Superintendent, ay nag-ikot sa lahat ng mga pastor dito sa Northeast at nagdala po ng tigi-tigisang kabang bigas sa lahat ng mga manggagawa. Through the effort of course of his leadership at ang mga district leaders po natin ay sinikap na gawin ito para ipahayag yung appreciation sa lahat ng mga lingkod ng ating Panginoon. Napakagandang bagay po yan. It's a great thing na makita po natin na yung mga ginagawa natin ay na-appreciate at na-appreciate din natin po yung mga ginagawa ng ibang tao sa buhay po natin. So, ayan po, appreciate, hanapin natin, abutin natin yung mga tao. Thank someone today, Pasalamatan po natin ang sino man sa araw na ito sa kanilang ginagawa. At marahil na kung nasaan ka ngayon, kung ano yung katatayuan mo ngayon ay nagkaroon siya ng malaking papel sa iyong buhay. Yan. We are called to be generous with our thanks, and to give ourselves in love and kindness. Yan po, maging masagana tayo sa pagpapasalamat. In thoughtfulness, compassion, and self-sacrifice. It is these traits of Jesus, ito po yung mga katangian ng ating Panginoong Hesus, that we need to offer abundantly to one another. Because we have so much for which to give thanks. Marami po na talagang punong-puno tayo ng pagpapala na bigay sa atin ng Panginoon na dapat po nating ipagpasalamat. So sharing God's generosity with others is the very act of giving thanks. Siguro yung tanong natin kanina na how can we say thanks to God? So nasasagot na po natin na ito po yung mga binabanggit natin is the way or how can we express our thanksgiving to the Lord. So sharing God's generosity with others. We give thanks every time. So ito rin sa buhay naman ng ating iglesia, we give thanks every time we place our tithe to the offering basket. So ngayon we give thanks every time we bring our tithes. So hindi man sa ating of course not during our physical or face-to-face worship, but dinadala po natin ang ating mga kaloob. Yan po ay isang expression, pagpapahayag ng ating pasasalamat sa ating Panginoon. And as we offer ito pong mga tithes na ito, pasasalamat, ay inaalala po natin, we remember, God has been gracious to all of us. Yan po. And so, giving thanks is sharing God's blessings with one another. And the last, giving thanks is giving with a joyful heart. So, it is giving with a joyful heart. So, naririnig po natin lagi, mahalaga po yon yung word na yon. Giving with a joyful heart. Sabi po sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. So, dapat nandun po yung joy, hindi napipilitan. Sabi nga, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So, minsan ito yung ginagamit na text ng iba na pangontra na, Pastor, paano ako magta-test kung hindi naman maluwag sa loob ko? Napipilitan naman ako. Malaking tanong po yan. Kung ang isang Kristiyano ay napipilitang mag-tithes, it's a question of faith. Kasi ang isang Kristiyano ay hindi na issue ito, hindi na
walang Kristiyanong napipilitang mag-tithes. So, paano, pastor, kung magta-tithes, hindi nga bukal sa puso? Ang tanong doon, ikaw ba talaga ay, are you that faithful as a disciple of Christ? Sabi ko nga, kung ang tithes sa'yo ay isang question mark, tanungin mo yung pananampalataya mo, are you really disciple of our Lord Jesus Christ? Dahil kung ikaw ay totoong disipulo ng ating Panginoon, ano man ang sitwasyon ng buhay mo, iyang pag-iika po ay hindi issue yan. It's not a big thing sa'yo. So, hindi ito applicable sa tithing, itong talata na ito. As a matter of fact, kung ikaw ay merong kagalakan, you can even give more than your tithes. Kung talagang nandun yung joy sa puso mo, at hindi ka lang nababound doon sa technicality ng tithing, ito lang, pati 0.01, 02, talagang computed, andun ka lamang doon sa teknikalidad ng mga bagay na ito. So, hindi naman masama yon, but sabi ko nga, when you really have that joy, punong-puno ka ng joy sa iyong puso, hindi mo na ibinibilang yon. Hindi mo na kinakount yon. As a matter of fact pa nga, you give even more than what is really on that 10%. So, with that joyful heart, kailangan nandun po yon. If we thank God out of bitterness, so we are not thanking God. Yon, napakaliwanag po. Hindi tayo pwedeng magpasalamat na mayroong bitterness o napipilitan sa ating puso. Yan ay hindi masamyo na makakarating sa ating Panginoon. We thank God out of the sheer joy of having received abundantly. Dahil sabi ko kanina, we receive much, much more na galing mula sa ating Panginoon. Because our God is an abundant God. Our God is an abundant God offering abundant life to all. Yan po ang ating Panginoon. Yan ang katangian ng ating Diyos. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Amen po ba? Ang Diyos ay hindi kuripot. Ang Diyos ay sagana sa lahat ng bagay. So, our God is an abundant God offering abundant life to all. John 10:10. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Buhay na masaganang lubos. We only need to open our eyes. Buksan po natin ang mata natin at ang mata ng ating pananampalataya. And be grateful for everything. Be grateful for everything. Yun po kasing ungratefulness minsan ay nagiging hadlang yan upang makita natin yung mga biyaya ng Diyos sa atin. Always remember that we already received the greatest gift. So yung pinaka mabuting bagay ay pinagkaloob na nasa atin, Jesus Christ, His only begotten Son, and we already received our salvation. Mayroon pa bang hihigit kaysa bugtong na anak ng ating Diyos, na ipinagkaloob na sa atin? So, we already received that greatest gift. So, yung abundant life ay nasa Kanya at ibinigay na sa atin. Remember this, my friends. Ungrateful spirit will never see God's abundant blessing. So, binanggit ko kanina na yung hadlang para hindi natin makita yung kabutihan at katapatan ng Diyos ay yung hindi pagiging grateful or that ungrateful spirit. Sapagkat, sabi nga doon sa itang talata, I will quote this from our lesson last week, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakonting nasa kanya ay kukunin pa. Ibig pong sabihin, kapag binibilang mo ang mga pagpapala sa araw-araw and recognize na galing ito sa Diyos, dadami at dadami yan. So, yun po, yung mayroon, bigyan pa kasi, yung mayroon, binibilang niya yung mga blessing niya sa araw-araw. Yung wala, kasi hindi niya makita, hindi niya binibilang, hindi naman blessing yan eh. Hindi naman blessing yan eh.
Hindi niya binibilang. So, lahat talagang mawawala. Pero yung counting blessing, maliit, o binigyan niya blessing, blessing to, blessing to. So, he will continue to count the blessing from the Lord. At yung wala, sabi nga, ay wala siyang bibilangin. But when you do not start counting, so, wala pa hindi ko pa binibilang. And when you do not start counting, walang darating. So, sabi nga, lalo na kung mas marami, yan, ang reklamo. Kung mas marami ang reklamo, wala talaga. So, at this time, ito po ang nais ng Panginoon na makita natin, to be grateful for everything, sa lahat, maging sa kabila ng crisis po na ito. Katulad po ng mga mensahe natin dun sa ating devotion, especially last Friday, makita natin yung hindi magandang katatayuan pero ginamit ng Diyos na napalaganap. Naging daan yon para magprosper, magtagumpay yung salita ng ating Panginoon. So friends, just count them one by one, ang mga blessings ng ating Panginoon. So our hearts will be filled with joy. No? Punong-puno tayo ng kagalakan sa ating buhay at laki tayong makapagpasalamat. Just count them one by one and it will surprise you every day. Sa buhay natin, sa araw-araw, masusurprise tayo sa lahat ng kabutihan ng Diyos. So sa lahat po, sa mga kapatid naman po natin na lubang nasalanta, sabi nga, mayroong awitin, sabi nga, tila kay daling magpasalamat sa Diyos kung ang mga pagpapalay nariyan. Ngunit kung may dus at kahirapan, tila ba kay hirap siyang pasalamatan. So, sa kanila na nahihirapan dahil nag-i-struggle sila, no, sa kanilang kalagayan, ay tayo yung nagbibigay ng papuri. Tayo yung nag-aalay ng papuri para sa kanila. Sapagkat talaga namang totoo na mayroong mga struggle na ganun. And help them, pray, na mapagtagumpayanan ang lahat ng ito. And they will see the goodness of the Lord. Makikita ng bawat sa atin, na after po ng trials na ito, ay, sabi nga, from testing to testimony. So, from trials to triumph. Andyan, kung hindi tayo mawawalan ng ating pananampalataya, ay patuloy tayo na magtiwala at manangan sa kabutihan at katapatan ng ating Diyos. Bilangin natin, i-recognize natin ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli po, Happy Thanksgiving to all. Purihin natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo sa daling manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita at na aming pinagbulay-bulayan. Tunay nga po na ito ay patuloy na kalakasan sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami ng mga puso namin ay maturuan namin, Panginoon, na ito ay maging mapagpasalamat sa inyong kabutihan. Makita po namin, Panginoon, ang mga maliliit na bagay, malaki, maliliit na ginagawa po ninyo upang ma-appreciate po namin, ma-recognize namin na kayo ang lahat ang siyang kumikilos nito para sa aming mga kabutihan. Salamat po. Ito po sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po muli ay dumako sa ating mga paghahandog ng mga kaloob, pasasalamat sa ating Panginoon. O pagsamasamahin na po natin ang ating mga ikapo pasasalamat or our special offering for this our Thanksgiving Sunday. At kung hindi man ho natin madala ngayong linggo na ito, ay sa mga susunod na linggo ay pwede pa rin naman po. Basta ilagay lamang po ninyo your offering for the Thanksgiving Sunday. So, mag-pray po tayo para sa paghahandog. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ito na kami po ay patuloy mong magamit
sa larangan po ng paglilingkod sa pamagitan ng mga kaloob na ito. Salamat po sa inyong mga anak na patuloy mong ginagamit at ngayon ay ihahandog namin ang lahat ng ito dahil sa inyong kabutihan, katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin. Tinanggap namin ang lahat ng ito dahil sa inyo, kabutihan. Kaya po binabalik namin ang lahat ng papuri, pagkapasalamat at ibalik mo rin ang mga biyaya na ito sa kanila, Panginoon, siksik, liglig at umaapaw pa, at ito naman ay makatulong magamit na magpaglingkuran, ang makapaglingkod sa inyong iglesia, maging pagpapala po sa marami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Po, tayo ay dumako sa ating pangwakas na panalangin. Patuloy kaming lumalapit sa inyo, O Diyos, sa sandaling ito sa diwa ng aming napakinggan at gandin po sa aming inawit. Tunay nga po na napakabuti niyo sa bawat sa amin. Kaya nga po, nag-umapaw sa aming puso ang patuloy na pagpapasalamat sa inyong kabutihan, kadakilaan sa buhay ng bawat isa amin, Panginoon. Sa buong isang linggong nagdaan, kami inyong iningatan at pinagpala. Kaya, Panginoon, lahat ng ito binabalik namin ngayon sa inyo. Lumalapit ang bawat isa upang patuloy na mag-alay, Panginoon. Ang aming mga sarili patuloy na dinudulog sa inyo, maging sa aming mga kahilingan, Panginoon. May kanya-kanyang mga pasasalamat ang inyong mga anak, Panginoon. Nasa kanilang mga tahanan, Panginoon, na
makibahagi sa pananambahan na ito. Lord, salamat po at sa pamagitan po ng online worship na ito, Panginoon, na isang paraan na kami ay magkaisa na magpuri sa inyo dahil sa hindi pa kami nakakapagsama-sama ng face-to-face gathering, Panginoon, ay nagagamit po. Papasalamat kami sa internet, Panginoon, sa platform ng social media ito. Salamat sa lahat ng ginagamit mo, Panginoon, sa technology na nagiging daluyan ng inyong mensahe, Panginoon, upang may parating po at may pagpatuloy ang gawain po na ito. So, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ang lahat ng ito ay nagagamit para sa inyong kalwalhatian. Kaya, Panginoon, muli sa pagkakataon na ito, kinikilala po namin yung katapatan at kabutihan sa inyong mga anak, sa anuman ng kanilang paglapit, sa anuman ng kanilang mga dinudulog sa oras na ito. Tuloy niyo po silang katagpuin at tugunin sa kanilang mga dalangin. Sila po na mayroong mga karamdaman. Lord, we pray na kayo ang patuloy na magpalakas sa kanila, magpagaling sa iba't iba nilang mga karamdaman. So Lord, ang kabiyak po ng amin pong si Kuya Erning, yung pong kanyang may bahay, dalangin po namin na kayo ang siyang magpagaling sa kanya, Panginoon, doon po sa kanyang karamdaman. Inihiling namin, Panginoon, na dumaloy sa kanya ang kagalingan, Panginoon, sa mga sandaling ito. Tulungan niyo po siya at hanggang din po ang aming kapatid na si Kuya Erning. At sino pa man na mayroong mga karamdaman, Lord, tinataas po namin sila sa inyo. Tinataas din po namin sa inyo, sa aming mga panalangin, ang aming mga kapatid, kababayan na patuloy na bumabangon. Panginoon, sila po na mga naapektuhan ng mga kalamidad na dumaan. Tulungan niyo po sila at maging matatag, maging malakas po, Panginoon. At matugunan ang kanilang mga pangailangan sa pang-araw-araw, lalo na sa mga kanilang pagkain. At Lord, sa iba't iba nilang mga pangailangan ay patuloy ni silang maabot, Panginoon. At salamat sa lahat po ng mga nagsasagawa ng mga pagtulong, relief operation, Panginoon, para po maipadama ang patuloy na pagmamahal at pagbabahagi ng mga biyaya na nagmumula sa inyo. At ganoon din po, Panginoon, ang patuloy na kaso ng COVID-19 na nandyan pa rin, Panginoon, na nanatili, na may mga nadadagdag na mga kaso. Lord, we pray na sa lahat po ng mga nadagdag, mga nadapuan, kahapon at ngayon, patuloy mo po silang pagalingin, Panginoon. Pray na maging mabilis ang kanilang paggaling. Salamat at umuunti, Panginoon. Nakikita po namin na sa bilang ay kumukonti ang bilang at kumukonti na rin ang mga malubhang kalagayan. So nakikita po namin ang patuloy, Panginoon, na magandang kalagayan nito, pag-improve, nawa, magpatuloy ito, Panginoon, at tuluyan ng humupa, Panginoon, ang pagsalanta o yes, Lord, ang pagsalanta nito sa aming bansa at sa lahat ng bansa, Panginoon. At yung pong sinasabing bakuna o mga gamot pa ay patuloy pong maging safe din, mapabilis, Panginoon. So, salamat sa lahat ng ito, Panginoon, na patuloy na alam namin na kumikilos po kayo sa lahat ng ito. Sa anumang suliranin, challenges ng buhay, nandyan po kayo, Panginoon, na tumutulong sa bawat isa sa amin. Salamat po at sa buong isang linggong darating muli, patuloy niyo kaming samahan, ingatan sa aming paglingkod, patuloy niyo pong magamit ang aming mga buhay para sa inyong kalwalhatian. Salamat po muli, Panginoon, at binabalik namin lahat ng papuri at pagpapasalamat sa inyo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. At ngayon sa ating paglingkod at sa ating paghayo, tanggapin ng bawat isa sa atin ang pagpapala mula sa ating makapangyarihang Diyos, ang ating Ama, at ganoon din sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo, kanyang pagligtas at pagpapatawad, at sa tanglaw, gabay, pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siyang tanggapin ng bawat isa sa atin, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.